Akala mo ba ay habang buhay akong mananahimik sa dilim? Tinapon mo ako na parang basahang marumi matapos mong ubusin ang aking dangal. Habang nilalamon mo ang karangyaan ng aking pamilya, iniwan mo akong duguan sa gitna ng ulan. Pero masdan mo, Ricardo, ang babaeng minaltrato mo ay babalik bilang bagyong uubos sa iyong kaharian. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? O mas pipiliin mong mamatay sa sarili mong mga kasinungalingan? Umalis ka na sa pamamahay na ito. Clara, hindi namin kailangan ng isang magnanakaw at manggagamit na katulad mo. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng pag-ibig na dati niyang ipinangako sa harap ng altar. Sa bawat salitang binitawan niya, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa dibdib ni Clara. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Clara sa gitna ng malawak at marangyang kusina ng mga Sandoval. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas, ang paboritong pagkain ni Ricardo kapag pagod ito mula sa trabaho. Sa kabila ng kanyang mataas na lagnat at nanghihinang katawan, tiniis ni Clara ang init ng kalan para lamang pagsilbihan ng asawa. Ang kanyang hininga ay mabigat at ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay hindi dahil sa init ng kusina, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang sumasampal sa kanya ngayon. Nabitawan ni Clara ang mangkok. Ang pagbasag ng seramika sa sahig ay hindi lumikha ng anumang tunog sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na kabog ng kanyang sariling puso. Ang mainit na sabaw ay tumalsik sa kanyang paang nakayapak, ngunit hindi niya naramdaman ang pagkapaso ng balat. Mas matindi ang apoy na tumutupok sa kanyang pagkatao sa mga sandaling iyon. Ricardo, anong sinasabi mo? Hindi ko magagawang magnakaw sa inyo. Alam mong ibinigay ko ang lahat, ang buong buhay ko para sa pamilyang ito. Ang pabulong na sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng tangayin ng hangin. Isang matunog na tawa ang narinig niya mula sa likuran ni Ricardo. Doon ay nakatayo si Chloe, ang babaeng laging kasama ng kanyang asawa sa mga business meeting na nauuwi sa madaling araw. Nakasuot ito ng mamahaling sutla, kabaligtaran ng kupas na duster na suot ni Clara. Oh please Clara, huwag ka nang magmalinis. Nakita ni Doña Esmeralda ang nawawalang kwintas sa loob ng luma mong baul. Masyado ka kasing ambisyosa. Akala mo ba ay magiging kauri ka na namin dahil lang naging asawa ka ni Ricardo? Sabi ni Chloe habang nakasandal sa balikat ni Ricardo. Pumasok sa eksena si Doña Esmeralda, ang biyenan ni Clara, na kailanman ay hindi tumingin sa kanya bilang tao. Ang bawat hakbang ng matanda ay puno ng puot at panghahamak. Hawak nito ang isang gintong kwintas na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, ngunit para kay Clara, ito ay tila isang tanikalang sasakal sa kanya. Basura ka lang na pinulot namin sa kalsada, Clara. 3 taon kitang pinagtiisan dahil sa pakiusap ng anak ko, pero hanggang dito na lang iyon. Ngayong napatunayan na namin na isa kang mapagsamantala, wala ka ng puwang sa pamilyang Sandoval. You are nothing but a gold digger. Pagkatapos magsalita ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara. Nilingon ni Clara ang kanyang asawa, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, kahit isang sulyap man lang ng pagdududa sa mga paratang laban sa kanya. Ngunit ang nakita niya lamang sa mga mata ni Ricardo ay pandidiri. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang katawan, kaluluwa, at maging ang kanyang tunay na pagkatao, ay tinitingnan siya ngayon na parang isang duming kailangang walisin. Hindi ko kailangan ng asawang magnanakaw, Clara. Pirmahan mo ang annulment papers o ipakukulong kita. Pumili ka. Mariing sabi ni Ricardo. Hindi makapaniwala si Clara. Paano nagawa ng lalaking ito na talikuran ang lahat ng kanilang pinagsamahan? Paano nito nakalimutan ang mga gabi ng pag-aalaga niya noong ito ay may sakit? Paano nito nagawang itapon ang babaeng naging sandigan nito noong nagsisimula pa lamang ang kanilang negosyo?
Dinala ni Ricardo si Clara sa labas, kinaladkad ang braso ng babae na tila ba hindi ito nakakaramdam ng sakit. Kasabay ng pagbukas ng malaking gate ng mansyon ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa pait na nararamdaman ni Clara o marahil ay pinagtatawanan din siya nito. Isang malakas na tulak ang naging huling ugnayan nila. Bumagsak si Clara sa malamig at maputik na kalsada. Ang kanyang duster ay agad na nabasa at dumikit sa kanyang nangangatog na katawan. Bago sumara ang gate, nakita niya ang isang butones sa polo ni Ricardo na malapit ng matanggal. Sa gitna ng lahat ng sakit, nagawa pa niyang isipin na kailangan iyon tahiin. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay, ang gate ay tuluyan ng sumara. Iniwan siyang mag-isa sa dilim. Nakalubog ang kanyang mga kamay sa putik. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha, habang ang luha at ulan ay naghahalo na. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang latay sa kanyang likuran. Lumingon siya sa malaking mansyon na itinuring niyang tahanan, ngunit ngayon ay tila isang kastilyong binuo mula sa mga kasinungalingan. Sa loob ng 3 taon, ibinigay ko ang lahat ng meron ako. Pinili kong manahimik at maging alipin ng inyong pagmamahal, ngunit sa dulo, bakit ako pa rin ang masama? Bakit kailangang pati ang huling piraso ng aking dangal ay tapakan ninyo? Sa gitna ng kalsada, habang ang bawat kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang paligid, isang itim na marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang ilaw nito ay nakasisilaw, tila isang liwanag mula sa ibang mundo na nanggagaling sa kabilang panig ng kanyang impyerno. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas at isang pares ng mamahaling sapatos ang lumabas at humakbang sa putikan. Isang itim na payong ang tumakip sa bumubuhos na ulan sa itaas ni Clara. Sa gitna ng kanyang panghihina, dahan-dahang iniangat ni Clara ang kanyang paningin. Sapat na ba ang 3 taon ng pagdurusa upang matubos ang kanyang mga kasalanan? O ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking bagyo na kanyang haharapin? Nagising si Clara sa loob ng isang silid na hindi niya pamilyar. Ang bango ng lavender at mamahaling telang lino ang humahalik sa kanyang balat. Isang malaking pagkakaiba sa amoy ng lumang duster na dati niyang suot sa mansyon ng mga Sandoval. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata, ngunit agad din niyang ipinikit ang mga ito nang tamaan siya ng maliwanag na liwanag mula sa bintana. Ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng matinding panghihina. Tila bawat kalamnan niya ay sinalanta ng isang malakas na bagyo. Naramdaman ni Clara ang isang mainit na basang tuwalya sa kanyang noo. Sa gilid ng kama, nakaupo ang isang lalaking may edad na. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karanasan at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang agila. Si Don Fernando, ang kanyang ama. Nagising ka na rin sa wakas. Ang boses ng ama ay malamig. Walang anumang bahid ng pag-aalala na inaasahan ni Clara mula sa isang magulang. 3 araw kang iniligtas ng aking mga tauhan mula sa putikang yon. Isang kahihiyan para sa ating apelyido ang makitang nakahandusay ang aking anak sa tapat ng bahay ng mga taong wala namang kakayahang magpahalaga sa iyo. Napabangon si Clara, ang sakit sa kanyang mga binti dahil sa pagkapaso ay muling nanariwa. Ama, wala na akong babalikan. Wala na sila ang lahat. Tumingin si Don Fernando sa bintana, tila tinititigan ang buong syudad ng Manila na nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Wala na silang lahat. Tama ka. Pero simula ngayon, kailangan mong piliin kung sino ka. Ang Clara na martir na nagpapakaalipin sa pag-ibig o ang Clara na magiging tagapagmana ng aking imperyo. Kinuha ni Clara ang isang maliit na salamin sa ibabaw ng side table. Hindi niya makilala ang sarili. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa at lambot ay naging mapurol at walang buhay. Sa isang mabilis na desisyon, hinawakan ni Clara ang gunting na nasa lamesa.
Sa bawat pagputol niya sa kanyang mahabang buhok na dati ay hinahaplos ni Ricardo, nararamdaman niya ang unti-unting pagkaputol ng kanyang koneksyon sa nakaraan. Ang mahabang buhok na bumagsak sa sahig ay sumisimbolo sa kanyang kahinaan. Gusto kong bayaran nila ang bawat luha ko. Ang boses ni Clara ay naging matatag. Walang panginginig. Ibinigay ni Don Fernando ang isang makapal na folder sa kanya. Dito nakasaad ang lahat ng lihim na dokumento ng mga Sandoval. Ang kanilang utang, ang kanilang mga pekeng proyekto, at ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng iyong anak. Nanginig ang mga kamay ni Clara nang buksan niya ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga transaksyon at petsa na sumasalungat sa lahat ng sinabi ni Ricardo sa kanya. Ngunit ang huling dokumento ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang sertipiko ng kapanganakan na may ibang pangalan, ngunit ang petsa ay tumutugma sa araw na sinabing namatay ang kanyang sanggol sa ospital. Buhay siya, ang bulong ni Clara. Ang boses ay puno ng halo-halong galak at matinding puot sa mga taong kumuha sa kanyang anak. Buhay siya, Clara, pero nasa mga kamay siya ng mga taong pumatay sa iyong dangal, sagot ng kanyang ama. Tumingin si Clara sa labas ng bintana. Ang syudad ay tila isang malaking maze ng mga kasinungalingan at siya ay handa nang pumasok sa loob nito, hindi bilang biktima, kundi bilang isang manlalaro. Isang liham ang natagpuan ni Clara sa ilalim ng mga dokumento. May nakasulat na pangalan ng kanyang anak sa pulang tinta na tila isang sumpa at pangako na kailangang tuparin. Ricardo, Chloe, Doña Esmeralda, ang impyernong binuo ninyo para sa akin ang siya ring magiging libingan ng inyong kasakiman. Tumingin si Clara sa refleksyon niya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Clara na nagluluto ng sopas tuwing gabi. Siya ay isang babaeng may misyon at ang bawat hakbang niya mula sa sandaling ito ay magiging isang bagyo na wawasak sa mundo ng mga Sandoval. Isang linggo ang nakalipas, ang Manila ay nababalot ng ningning ng mga mamahaling chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Hotel de Manila. Ito ang gabi ng tao ng Charity Gala, isang pagtitipon kung saan ang mga pamilyang elite ay nagpapakitang gilas ng kanilang yaman at impluensya. Sa gitna ng mga kristal na baso at mga bulong-bulungan, desperadong naghahanap ng investor ang mga Sandoval. Ang kanilang negosyo ay unti-unti nang nalulugi at ang tanging pag-asa nila ay ang mapirmahan ng kontrata sa ilalim ng prestihiyosong pangalan ng isang dayuhang kumpanya. Sa gitna ng ingay, biglang tumahimik ang paligid ng bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng disenyong damit na kulay gabi, na may bordadong mga perlas na tila mga bituin sa dilim. Ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang eleganteng maskara, ngunit ang kanyang tindig at ang paraan ng kanyang paglakad ay nagpapahiwatig ng isang kapangyarihang hindi matatawaran. Siya si Madam C. Nakatayo si Ricardo sa isang gilid, hawak ang baso ng wine habang nakikipag-usap sa mga kasosyo. Nang mahagip ng kanyang paningin ang babae, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. May kakaiba sa paraan ng paggalaw ng babae, isang pamilyar na kumpas ng kamay, isang tindig na tila ba nakita na niya sa loob ng 3 mahabang taon sa loob ng sarili nilang tahanan. Sino siya? Tanong ni Ricardo sa kanyang sarili. Hindi maalis ang tingin kay Madam C. Sa kabilang banda, si Doña Esmeralda ay abalang-abala sa pagpapakitang gilas sa mga socialite. Nang mapansin niya ang atensyon ng lahat na nakatuon kay Madam C, lumapit siya ng may mapanghusgang tingin. Sino ang babaeng ito na tila nakalimutan ang tamang etiketa sa pagpasok? Lumapit si Madam C sa grupo ni na Doña Esmeralda. Ang bawat hakbang niya ay puno ng tiwala, na tila ba ang sahig ay pagmamay-ari niya. Huminto siya sa harap ng matanda, bahagyang ikiniling ang ulo at nagpakawala ng isang malamig at mapang-uyam na nangiti sa likod ng maskara. Ang tunay na etiketa, Doña Esmeralda, ay nagsisimula sa paggalang sa kapwa.
Ang tinig ni Madam C ay malinaw, malalim, at may tono na nagpapatigil sa sinumang makarinig. Hindi sa dami ng mamahaling alahas na nakasuot sa iyong leeg na nakuha mo sa paraang mapanlinlang, namutla si Doña Esmeralda. Ang mga salitang yon ay tila isang palaso na tumama ng direkta sa kanyang konsensya. Paano mo nasabi ang mga ganyang bagay? Sino ka ba? Hindi sumagot si Madam C. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang paningin kay Ricardo. Ang lalaking dati niyang asawa ay tila nawalan ng boses. Nilapitan siya ni Madam C. Ang bawat distansya sa pagitan nila ay tila isang pagsubok sa katatagan ni Ricardo. Inabot ni Madam C ang isang baso ng wine mula sa waiter at iniabot ito kay Ricardo. Habang inaabot ito, nagdapo ang kanilang mga daliri. Ang kamay ni Ricardo ay nanginginig nang hindi niya maipaliwanag. Ang malamig na balat ng babae ay nagpadala ng isang kakaibang kuryente sa kanyang katawan. Madam C, ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Ricardo Sandoval. Naway maging maganda ang ating magiging ugnayan sa negosyo. Tinitigan siya ni Madam C sa mga mata. Sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang mga sigaw ng pangungutya at ang mga luha na dumanak sa loob ng 3 taon. Napakadaling maniwala sa mga maskara, Ricardo. Pero sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng script. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang batang lalaki na tumakbo sa gitna ng ballroom at aksidenteng nabangga ang laylayan ng damit ni Madam C. Napalingon si Clara. Ang bata ay may mga matang hawig na hawig sa mga mata ni Ricardo. Ngunit ang pagkakaayos ng buhok at ang suot na damit ay tila hindi pagmamay-ari ng isang batang Sandoval. Muntik nang mahulog ang maskara ni Clara dahil sa gulat. Pasensya na po, Madam. Paghingi ng paumanhin ng yaya ng bata. Ayos lang. Sagot ni Madam C, ang kanyang boses ay naging malambot. Malayo sa lamig na ipinakita niya kay Doña Esmeralda. Sa kabilang dulo ng silid, nakita ni Ricardo ang pagkabalisa ni Madam C. May problema ba, Madam? Wala, Mr. Sandoval. Masyado lang akong naalaala ng batang yon. Sagot ni Clara nang hindi tumitingin kay Ricardo. Handa ka na bang magbayad ng mataas na halaga para sa mga pangarap mong hindi mo naman pag-aari? Naguguluhan si Ricardo, ngunit ang kanyang pagiging desperado sa pera ay nanaig. Ano mang halaga, Madam. Gawin mo lang akong partner sa kumpanya mo. Ngumiti si Clara sa likod ng maskara. Ang bitag ay nakalatag na. Ang gabi ng gala ay nag-iwan ng malalim na lamat sa loob ng mansyon ng mga Sandoval. Hindi nakatulog si Doña Esmeralda. Pabalik-balik siya sa loob ng kanyang silid habang binabalot ng kaba ang kanyang dibdib. Ang babaeng iyon, si Madam C, ay may kakaibang kapangyarihan na tila nakakakita sa mga lihim na baon na niya sa ilalim ng lupa. Samantala, sa opisina ni Ricardo, nakatambak ang mga dokumentong ipinadala ni Madam C. Nilalamon ng mga Sandoval ang bawat pahina, ngunit hindi nila namamalayan na ang mga dokumentong yon ay isang masusing binuong bitag. Bawat kontrata, bawat pangako ng tubo ay may nakatagong sugne, clause, na unti-unting naglilipat ng pagmamay-ari ng kanilang mga lupain sa kumpanya ni Madam C. Ricardo, kailangan nating makuha ang tiwala ng babaeng iyon sa anumang paraan. Wika ni Doña Esmeralda habang hawak ang isang tasa ng tsa na nanginginig sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman ko ang presensya ni Clara sa bawat kilos niya. Mamatay na si Clara, Ina. Huwag mo na siyang isali sa usapan. Sagot ni Ricardo, bagaman sa kalooban niya, maging siya ay hindi mapalagay. Ang bango ng pabango ni Madam C, ang amoy ng jasmine na dati ay paborito ni Clara, ay tila sumasama sa hangin sa bawat sulok ng mansyon. Kinabukasan, habang abala ang buong pamilya sa pag-aayos ng kanilang pagbagsak, palihim na nagsuot ng simpleng damit si Clara. Hindi siya ang makapangyarihang Madam C ngayon. Siya ay si Clara,
Ang babaeng minsan ay naging bahagi ng dingding ng bahay na ito. Gamit ang isang susi na hindi pa rin nakukuha ng mga Sandoval, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng likuran ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay punong-puno ng alaala. Ang mga gamit na dati niyang inalagaan ay unti-unti nang naluluma, tila nakikiramay sa kanyang pagkawala. Narating niya ang dating hardin kung saan madalas siyang magtago noong mga panahong hindi niya makayanan ang pang-aalipusta. "Clara, ikaw ba yan?" Isang mahinang boses ang tumawag sa kanya. Si Tatay Isko, ang hardinero na tanging nakakakilala sa kanyang tunay na kabutihan. Nang makita siya ng matanda, agad itong lumuhod. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Tatay Isko, tumayo kayo." Pabulong na sabi ni Clara, mabilis na inalalayan ng matanda. Akala namin ay wala ka na. Pero nakita kita sa telebisyon, kamukhang kamukha mo ang babaeng humarap sa kanila. Clara anak, mag-iingat ka. Masyadong malalim ang kasamaang nakabaon dito. Babala ng matanda, habang pilit na iniaabot sa kanya ang isang maliit at kupas na sapatos ng sanggol na natagpuan nito sa ilalim ng puno noong gabing itinapon si Clara. Nang hawakan ni Clara ang sapatos, parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang sapatos na ito ang huling alaala ng kanyang anak bago ito mawala sa mga kamay ng mga Sandoval. Yakap-yakap niya ang maliit na sapatos. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa tuyong lupa. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang determinasyon ay hindi na lamang para sa paghihiganti. Ito ay para sa katarungan ng isang inang ninakawan ng lahat. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, isang matinis na tunog ng telepono mula sa loob ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Ang pangalan ni Ricardo ay lumitaw sa screen ng phone na hawak ni Tatay Isko, na hindi sinasadyang naiwan ng isa sa mga katulong. "Sino ang kausap mo, Isko?" Ang boses ni Ricardo ay narinig mula sa loudspeaker. Tila papalapit na ito sa hardin. Agad na nagtago si Clara sa likod ng malalaking paso ng halaman. Ang kanyang hininga ay pigil habang naririnig niya ang mga yabag ni Ricardo sa damuhan. "Huwag kang hihinga, Clara. Hindi pa ito ang oras." "Wala po, sir. May kausap lang ako sa telepono." Sagot ni Tatay Isko. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapangan. Tumigil ang mga yabag ni Ricardo sa tapat mismo ng pinagtataguan ni Clara. Ang kanyang amoy ng sigarilyo ay humalo sa hangin. "Siguraduhin mo lang na hindi ka nagtatago ng anuman, Isko. Dahil kung may malalaman akong traidor sa bahay na ito, alam mo na ang mangyayari." Sa loob ng kanyang pinagtataguan, mahigpit na hinawakan ni Clara ang sapatos ng kanyang anak. Isang tawag ang pumasok sa kanyang sariling telepono. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito ng pabulong, isang boses ang bumulong sa kabilang linya. "Alam kong buhay ang anak mo at alam ko kung sino ang nagtatago sa kanya." Ang mga salitang "alam ko kung sino ang nagtatago sa kanya" ay tila kidlat na humati sa isipan ni Clara. Mabilis siyang kumilos, lumabas mula sa likod ng mga paso habang hindi pa nakakalayo si Ricardo. Gamit ang anino ng gabi, mabilis siyang nakalabas sa gate ng mansyon. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa matinding pananabik. Hindi na siya nag-atubili. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Manong Berting, ang matagal na niyang driver at kasabwat. "Berting, kailangan nating puntahan ang dating nurse na si Elena. Ngayon din, pagkalipas ng ilang oras, narating nila ang isang maliit at madilim na apartment sa gilid ng syudad. Si Elena, ang nurse na naging saksi sa pagkapanganak ni Clara, 3 taon na ang nakalilipas, ay mukhang takot at hindi mapakali. Nang makita si Clara na nakasuot ng itim na cloak, halos mahulog ang basong hawak nito. "Clara, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya." Ang pagmamakaawa ni Elena habang nanginginig ang mga kamay.
Lumapit si Clara, hindi na ang amo na mapagkumbaba, kundi ang isang babaeng handang pumatay para sa katotohanan. Hinawakan niya ang balikat ni Elena ng mahigpit. Hindi ko kailangan ng patawad mo, Elena. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Nasaan ang anak ko? Humagulgol si Elena. Si Doña Esmeralda. Siya ang nag-utos. Sabi niya, kung hindi ko ipapamigay ang bata, papatayin nila ang pamilya ko. Ang bata, hindi siya namatay sa sunog. Dinala siya sa isang ampunan sa probinsya. Ang pangalan niya doon ay hindi na Sandoval. Parang gumuho ang mundo ni Clara sa mga narinig. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng luha, ay bunga ng isang kasinungalingang itinanim ng biyenan niya. Saang ampunan, Elena? Sabihin mo sa akin. Sa St. Jude Orphanage. Pero Clara, mag-ingat ka. Hindi lang ang mga Sandoval ang may alam. May isang taong nakipag-ugnayan sa akin kamakailan. Isang taong gustong makuha ang bata para gamitin laban kay Don Fernando. Bago pa man makapagsalita si Clara, biglang umalingaw-ngaw ang kalabog ng pinto sa labas ng apartment. May mga taong paparating. Mabilis, Elena. Dito ka dumaan. Tumakbo sila patungo sa likod ng gusali, sakay ng sasakyan ni Berting. Sa di kalayuan, nakita ni Clara ang isang itim na kotse na pamilyar sa kanya, ang sasakyan ni Ricardo. Sinusundan siya nito. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada patungo sa probinsya, ang ulan ay muling nagsimulang bumuhos. Ang bawat liko ng sasakyan ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Sa bintana ng sasakyan, nakita ni Clara ang mga ilaw ng kotseng sumusunod sa kanila. Ma'am Clara, kailangan nating lumiko sa masikip na eskinita. Sigaw ni Berting. Nagdrift ang sasakyan. Ang mga gulong ay dumaan sa malalim na lubak. Dahilan upang yumugyog ang buong sasakyan. Sa harap nila, ang malaking gate ng St. Jude Orphanage ay unti-unting lumilitaw sa gitna ng kadiliman. Ngunit habang papalapit sila, nakita ni Clara ang isang eksena na nagpabato sa kanyang buong katawan. Isang sasakyan ang nauna ng nakaparada sa tapat ng ampunan. At mula roon, bumaba si Ricardo. Hawak ang isang litrato ng bata. Kausap ang madre na tagapangasiwa. Hindi maaari. Bulong ni Clara. Sa gitna ng ulan, naramdaman ni Clara ang matinding pangamba. Kung nahanap na ni Ricardo ang ampunan, ano ang mangyayari sa kanyang anak? Handa na ba siyang harapin ang lalaking sumira sa kanyang buhay habang ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa isang hibla ng sinulid? Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ay tila isang babala. Ang laro ng tadhana ay nagsisimula na, at ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dambuhalang latay sa puso ni Clara. Nakatanaw siya mula sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat galaw ni Ricardo sa tapat ng ampunan. Nakita niyang may hawak na dokumento si Ricardo. At ang madre ay tumango-tango. Tila nagbibigay ng impormasyon na hindi dapat malaman ng asawang lalaking yon. Ma'am Clara, kailangan nating umalis dito. Baka makita tayo. Pabulong na paalala ni Berting, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi, Berting. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Matigas na tugon ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pag-asa. Biglang tumunog ang telepono ni Clara. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay hindi pamilyar. Isang boses na puno ng mapanirang saya. Nasa maling lugar ka, Clara. Ang batang hinahanap mo ay hindi na nasa St. Jude. Masyado kang mabagal. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Sino ka? Anong kinalaman mo sa anak ko? Ang taong nagligtas sa kanya mula sa mga kamay ni Ricardo. Kung gusto mong makita ang anak mo, pumunta ka sa warehouse sa pier. Mag-isa ka lang. Kapag may kasama ka, asahan mong huling beses mo na siyang makikita. Pinutol ng tumatawag ang linya. Sa pagkakataong yon, nakita ni Clara na bumalik si Ricardo sa kanyang sasakyan
mukhang bigo at galit. Tila walang nakuha na impormasyon ng lalaki mula sa mga madre. Ito ang pagkakataon ni Clara. Habang paalis si Ricardo, mabilis na lumabas si Clara sa sasakyan at nagtatakbong pumasok sa ampunan. Hingal na hingal siyang humarap sa madre na kanina lang ay kausap ni Ricardo. "Sister, ako si Clara, ang nanay ng bata. Ang batang kinuha sa inyo." Ang madre, na tila gulat na gulat, ay yumakap kay Clara. "Clara anak, patawarin mo kami. Hindi namin kayang pigilan ang mga taong makapangyarihan. Kinuha siya ng isang lalaki. Sinabi niyang siya ang ama." "Hindi siya ang ama!" Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ampunan. "Nasaan ang anak ko?" Ibinigay ng madre ang isang maliit na sobre. Iniwan niya ito. Sabi niya, "Kung nais mo siyang makita, sumunod ka sa nakasulat." Paglabas ni Clara sa ampunan, ang buong katawan niya ay nanginginig. Sa loob ng sobre, may isang larawan ng bata, ang kanyang anak, at isang address sa pier. Sa likod ng larawan may nakasulat na, "Ang pagmamahal mo ang magiging dahilan ng iyong pagkawasak." Pagbalik niya sa sasakyan, si Ricardo ay nakita siyang papalabas. Agad na huminto ang sasakyan ni Ricardo sa harap ni Clara. Bumaba ang bintana at ang mukha ng lalaki ay puno ng pagtataka at galit. "Clara, anong ginagawa mo rito? Anong kinalaman mo sa lugar na ito?" Ang tanong ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa suspetsa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at paghihirap na dinanas ni Clara ay nag-iwan ng isang matinding pagnanais na manakit. Tiningnan niya si Ricardo nang diretso sa mga mata. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang yelo na hindi matitinag. "Anong kinalaman ko rito, Ricardo? Dito mo itinapon ang buhay ko. Dito mo tinapos ang lahat ng meron tayo." Malamig na sagot ni Clara. "At kung iniisip mo na nahanap mo na ang hinahanap mo, nagkakamali ka. Wala ka nang makukuha sa akin." Bago pa man makapagsalita si Ricardo, mabilis na pumasok si Clara sa kanyang sasakyan at pinaandar ito palayo. Ang bawat metro na kanilang nilalakbay patungo sa pier ay tila isang hakbang papalapit sa apoy. Ang kanyang puso ay nakatuon na sa isang layunin. Mabawi ang kanyang anak. Kahit pakapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Ang pier ay isang lugar ng kalawang at anino, kung saan ang amoy ng maalat na dagat ay humahalo sa amoy ng krudo at pagkapabulok. Nang huminto ang sasakyan ni Clara sa tapat ng abandonadong warehouse, ang tanging tunog ay ang malakas na hampas ng alon sa mga poste ng pantalan. "Ma'am Clara, mag-ingat po kayo. Pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa atin," babala ni Berting habang inilalabas ang isang maliit na flashlight. "Manatili ka rito, Berting. Kung hindi ako makabalik sa loob ng 10 minuto, tumawag ka ng tulong," sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado, bagaman ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa kaba. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pintong bakal. Ang loob ng bodega ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa buwan na tumatagos sa mga sira-sirang bintana ang nagsisilbing gabay. Sa gitna ng malawak na espasyo, may isang upuan na nakapwesto. Nakatalikod ang taong nakaupo roon. "Nandito na ako," wika ni Clara. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Dahan-dahang humarap ang upuan. Hindi ito isang estranghero. Si Chloe, ang babaeng naging kabit ni Ricardo, ay nakaupo roon habang nilalaro ang isang maliit na laruang sasakyan, ang paborito ng anak ni Clara. Ang kanyang nangiti ay mapang-asar, punong-puno ng lason. "Clara!" Ang babaeng akala mo ay talunan na, bumalik para sa isang bata. Ani Chloe. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad palapit kay Clara. "Akala mo ba ay naging madali ang lahat para sa akin? Si Ricardo ay hindi naging akin hanggat nandyan ka. Nasaan ang anak ko, Chloe? Huwag mong idamay ang bata sa laro mo." Sigaw ni Clara, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naputol.
Ang anak mo? Oh, huwag kang mag-alala. Ligtas siya sa isang lugar na hindi mo kailanman matutukoy. Sagot ni Chloe habang inilalabas ang isang baril mula sa kanyang bag. Pero sa gabing ito, ang laro ay hindi tungkol sa bata. Ito ay tungkol sa kung sino sa atin ang karapat-dapat kay Ricardo. Sa isang iglap, bumukas ang mga ilaw sa loob ng bodega. Sa gilid, nakita ni Clara si Ricardo na nakatayo, gulat na gulat sa mga pangyayari. Hindi niya inaasahan na makikita si Clara rito at mas lalong hindi niya inaasahan ang pagtataksil ng kanyang kasalukuyang babae. Chloe, anong ginagawa mo? Anong ibig sasabihin nito? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Ricardo, mahal ko. Kailangan na nating tapusin ito. Sagot ni Chloe. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Clara. Ang babaeng ito ang sumisira sa lahat. Siya ang dahilan kung bakit hindi tayo makagalaw ng malaya. Sa gitna ng tensyon, biglang sumugod si Clara. Hindi siya nagpadala sa takot. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang braso ni Chloe. Nagkaroon ng agawan sa baril. Ang bawat paggalaw ay puno ng puot at paghihiganti. Papatayin kita, Clara! Sigaw ni Chloe. Pilit na kinukuha ang baril. Sa kasagsagan ng kanilang pag-aagawan, isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ay tila kidlat na tumama sa puso ng bawat isa sa kanila. Sandaling tumahimik ang lahat. Ang bawat isa ay tila nanigas sa kinatatayuan. Hindi si Clara ang natamaan, hindi rin si Chloe. Ang bala ay tumama sa isang malaking tangke ng langis sa gilid ng bodega. Dahilan upang magkaroon ng malakas na pagsabog ng usok at apoy. Ang bodega ay nagsimulang gumuho. Sa kaguluhan, nakita ni Clara si Ricardo na tumatakbo palapit sa kanya. Hindi upang saktan siya, kundi upang iligtas siya mula sa bumabagsak na mga bakal. Clara, lumabas ka na! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na hindi na maitatago. Ngunit si Clara ay nakatingin lamang kay Chloe na natabunan ng mga gumuhong kahoy. Ang kanyang puso ay nagahalo ang nararamdaman, ang pagkakataong makapaghiganti at ang prinsipyo ng pagiging tao. Sa gitna ng usok at apoy, ang maskara ng kanilang pagkatao ay unti-unting natutuklap. Sino ang tunay na kalaban? At nasaan na nga ba ang kanyang anak? Sa gitna ng kaguluhang ito, ang usok ay parang makapal na kumot na bumabalot sa buong bodega. Sa gitna ng apoy, ang init ay tila humahalik sa balat ni Clara. Ngunit wala itong binatbat sa lamig ng kanyang nadarama para sa mga taong nasa harap niya. Ang mga bakal na kisame ay patuloy na gumagapang pababa. Isang banta na anumang sandali ay maaaring maging libingan nila ang lugar na ito. Binuhat ni Ricardo si Clara palabas ng gumuhong bahagi ng gusali, bagaman pilit siyang kumakawala. Bitawan mo ako, Ricardo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ibinalibag ni Ricardo si Clara sa ligtas na bahagi ng pantalan bago siya muling tumakbo pabalik sa apoy. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Chloe na naiipit sa ilalim ng mga debris. Ang mga mata ni Clara ay nanlaki. Hindi niya inaasahan na gagawin yun ni Ricardo, ang unahin ng babaeng nagtaksil sa kanya kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Ricardo, huwag! Sigaw ni Clara. Ngunit huli na. Nang ilabas ni Ricardo si Chloe, ang babae ay duguan at walang malay. Dinala niya ito sa tabi ni Clara. Ang hitsura ni Ricardo ay puno ng uling at sugat. Ang kanyang mamahaling polo ay punit-punit na. Tumingin siya kay Clara. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapagmataas, kundi puno ng pagod at pagsisisi. Alam ko na, Clara, mahinang wika ni Ricardo habang hinahabol ang kanyang hininga. Alam ko na ang lahat. Ang pagtaksil ni Chloe, ang kasinungalingan ng aking ina, at ang anak natin. Natigilan si Clara. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ano ang sabi mo? Narinig ko ang lahat habang nag-aagawan kayo ng baril. Nalaman ko ang tungkol sa ampunan, ang paglipat ng bata.
Hindi ko alam na ganito kalayo ang mararating ng kasakiman ng pamilya ko. Ani Ricardo. Tumingin siya sa malayo, sa dagat na tahimik na nakikinig sa kanilang pagtatalo. Patawarin mo ako, Clara. Sa loob ng 3 taon, naging bulag ako. Naging bilanggo ako ng sarili kong kapalaluan. Tumingin si Clara kay Chloe na kasalukuyang nakahandusaya at humihinga ng mababaw. Sa tingin mo ba, ang mga salita mo ay sapat na para burahin ang sakit na dinanas ko? Ang anak ko, Ricardo, hindi siya isang laruan na itinago ninyo para lang sa inyong kapakanan. Hindi kita pinipilit na patawarin ako ngayon, sagot ni Ricardo habang dahan-dahang lumalapit kay Clara. Pero tulungan mo akong bawiin siya. Si Chloe ang may alam kung saan dinala ng tauhan niya ang bata bago ang pagsabog na ito. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Chloe ang kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang sugat, ngumiti siya ng mapait. Huwag kang maniwala sa kanya, Clara. Ang bata, wala na siya sa kamay ko. Ibinenta ko siya sa isang taong mas higit na kinamumuhian ng ama mo kaysa sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang pangalan ng kanyang ama, si Don Fernando, ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang lahat ng mga dokumentong ibinigay nito sa kanya, ang mga pahiwatig na tila ba kontrolado ng kanyang ama, ang bawat galaw ng mga Sandoval, ang lahat ba ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano ni Don Fernando? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang tatay mo, Clara. Bulong ni Chloe bago muling nawalan ng malay. Siya ang nag-utos na kunin ang bata. Ginawa kanyang pain para mapabagsak ang mga Sandoval. At ngayon, ang anak mo ang ginagawa niyang pain para pilitin kang sumunod sa kanya. Sa gitna ng pier, napaluhod si Clara. Ang lahat ng kanyang paniniwala, ang pag-aakalang ang ama niya ang kanyang kakampi, ay unti-unting gumuho. Ang taong inakala niyang nagligtas sa kanya, ang taong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, ang siya palang mastermind sa lahat ng paghihirap niya. Tumingin si Ricardo kay Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng awa. Clara, kailangan nating magtulungan. Ang kaaway mo ay hindi na lang ang pamilya ko. Sa unang pagkakataon, ang 2 taong dating magkagalit ay nakatayo sa ilalim ng iisang langit. Parehong biktima ng isang manipulasyon na mas matindi pa sa kanilang mga nakaraan. Ang gabi ay tila naging isang malaking bitag. Ang bawat hangin na umiihip sa pantalan ay nagdadala ng pait ng katotohanang kakaalam lamang ni Clara. Ang kanyang ama, ang taong itinuring niyang tagapagligtas mula sa impyerno ng mga Sandoval, ay siya palang arkitekto ng kanyang pinakamalaking pagdurusa. Hindi ito maaari. Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa sa gitna ng katahimikan. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng lahat ng kailangan ko para makabangon. Iyon ang gusto niyang isipin mo, sagot ni Ricardo habang pilit na inilalayo ang kanyang tingin sa mga duguang kamay ni Chloe. Ang kapangyarihan ay isang droga, Clara. At ang tatay mo, siya ang pinakamagaling na dealer sa syudad na ito. Ginawa kanyang instrumento para ubusin ang aming pamilya at ngayong nakuha na niya ang gusto niya, gagamitin ka na naman niya para sa susunod niyang proyekto. Tumingin si Clara sa langit. Ang mga bituin ay tila mga matang nagmamasid sa kanyang kahinaan. Ano ang plano mo? Iwanan natin si Chloe sa ospital, ngunit huwag mong hayaang malaman ng mga tauhan ni Don Fernando na buhay siya. Mungkahi ni Ricardo. Kailangan nating magpanggap. Kailangan nating ipakita kay Don Fernando na nagtatagumpay siya sa kanyang plano. Habang abala siya sa pagdiriwang ng kanyang tagumpay, hahanapin natin ang anak mo. Naramdaman ni Clara ang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang pagtitiwala kay Ricardo ay isang malaking panganib. Ngunit sa sitwasyong ito, wala na siyang ibang mapagpipilian. Ang kanyang ama ay isang malaking halimaw na nakabalot sa balat ng isang magulang. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng isang pribadong ospital,
Lihim na dinala ni Ricardo si Chloe. Nagbago ang kanilang kilos. Sa harap ng mga tao, kailangang magmukhang magkaaway pa rin sila. Kailangang maniwala ang mundo, at lalo na si Don Fernando, na ang paghihiganti ni Clara sa mga Sandoval ay nagpapatuloy. Kinabukasan, sa mansyon ni Don Fernando, isang marangyang almusal ang nakahain. Ang ama ni Clara ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila walang alam sa nangyari sa Pierre. "Clara, anak," bungad ni Don Fernando nang makita siyang pumasok. "Balita ko ay may nangyaring gulo sa Pierre. Nasaan si Ricardo? Hindi ba't dapat ay tapos na ang lahat?" Tinitigan ni Clara ang kanyang ama. Sa bawat pagngiti nito, nakikita niya ngayon ang talim ng isang kutsilyong nakatago sa likod. "Nakatakas siya, ama, pero hindi siya makakalayo." "Mabuti," sagot ng matanda habang humihigop ng kape. "At ang bata? Balita ko ay nahanap mo na ang bakas ng bata." "Malapit na," pagsisinungaling ni Clara. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng mahigpit. "Kailangan ko lang ng kaunting panahon at kailangan ko ng mas malaking pondo para sa mga taong magdadala sa kanya sa akin." Tumawa si Don Fernando, isang tawa na walang tunay na ligaya. "Hihingi ka pa? Binigay ko na sa'yo ang lahat ng kailangan mo. Huwag mong sayangin ang oportunidad na ito, Clara. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Para sa akin o para sa iyong sarili?" Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay may bahid ng paghamon. Natigilan si Don Fernando. Tiningnan niya ang kanyang anak nang may matalim na paningin. "Tandaan mo, Clara, kung wala ako, ikaw ay isa lamang basahan sa kalsada. Huwag mong susubukan ang pasensya ko." Lumabas si Clara sa mansyon nang may mabigat na nararamdaman. Sa labas, nakaparada ang sasakyan ni Ricardo. Nang makita siya nito, bumaba ito at bumulong. "Nakausap ko ang mga kontak ko. May isang abandonadong bodega sa katimugang bahagi ng lungsod. Sabi nila, doon madalas nagpupunta ang mga tauhan ni Don Fernando." "Kung gayon, doon tayo magtatagpo," sagot ni Clara. Ang bawat hakbang ni Clara ay tila isang paglakad sa ibabaw ng apoy. Ang kasunduan sa pagitan niya at ni Ricardo ay isang lihim na maaaring pumatay sa kanila pareho. Ngunit para sa kanyang anak, handa si Clara na harapin ang anumang kadiliman, kahit pa ito ay nagmumula sa kanyang sariling dugo. Ang bodega sa katimugang bahagi ng lungsod ay nakatago sa likod ng mga naglalakihang container van. Ito ay isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon, kung saan ang tanging ingay ay ang paghampas ng mga kalawanging bakal na tinatangay ng hangin. Mula sa malayo, namataan ni Clara ang anino ng mga tauhan ni Don Fernando na pabalik-balik sa pagbabantay. "Sigurado ka bang nandito ang anak ko?" bulong ni Clara habang nakasilip sa likod ng isang sirang pader. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib sa bawat tibok. "Ayon sa aking mga espiya, dito inililipat ang mga gamit na galing sa ibang bansa at ang mga taong kailangang itago ni Don Fernando," sagot ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pagiging mapaglaro na dati niyang ipinapakita. "Clara, kailangan nating maging maingat. Kapag nakita tayo ng mga tauhan niya, wala nang balikan ito." Huminga ng malalim si Clara. Inayos niya ang kanyang suot. Isang simpleng itim na jacket at pantalon na nagbibigay sa kanya ng kalayaan sa paggalaw. "Hindi ako natatakot, Ricardo. Ang takot ko ay mamatay nang hindi ko nayayakap ang anak ko." Dahan-dahan silang gumapang patungo sa main entrance ng bodega. Gamit ang isang maliit na device na ibinigay ni Ricardo, nagawa nilang i-disable ang CCTV camera sa labas. Sa bawat segundo, ang kanilang paghinga ay nagiging mabigat. Ang bango ng langis at alikabok ay nakakasulasok, ngunit hindi ito alintana ni Clara.
Ang kanyang focus ay nakatuon lamang sa pintuan sa dulo ng pasilyo. Nang makapasok sila sa loob, bumungad sa kanila ang isang eksenang nagpabato sa kanilang katawan. Sa isang sulok ng bodega, nakaupo ang isang batang lalaki, maliit at tila nanghihina, habang binabantayan ng dalawang lalaking armado. Ang bata ay may hawak na isang maliit na laruang sasakyan, ang parehong sasakyan na nakuha ni Chloe noon. "Anak," pabulong na sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Wait, Clara!" Pigil ni Ricardo sa kanya. "Huwag kang padalos-dalos." Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamasid, isang hindi inaasahang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang mabigat na bakal ang aksidenteng natabig ni Ricardo na lumikha ng isang matinis na pag-alingawngaw sa buong bodega. Agad na lumingon ang mga bantay. "Sino yan?" Sigaw ng isa sa mga lalaki. Sabay bunot ng baril. Hindi na nagdalawang isip si Clara. Tumakbo siya palabas mula sa pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa kanyang anak. "Bitiwan ninyo ang bata." "Clara, bumalik ka rito." Sigaw ni Ricardo, ngunit huli na. Nagsimula ang bakbakan. Si Ricardo ay mabilis na humarang sa harap ni Clara, nakikipagbuno sa mga bantay habang pilit na iniiwasan ang bawat putok ng baril. Ang bawat galaw ni Ricardo ay nagpapakita ng isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Clara noon. Ito ang lalaking minahal niya. Ang lalaking ngayon ay handang ibuwis ang kanyang buhay para itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Sa gitna ng kaguluhan, nakarating si Clara sa kinaroroonan ng bata. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang anak. Ang bawat halik niya ay puno ng pagmamahal at paghingi ng tawad. "Nandito na si Mama, anak. Nandito na ako." Ang bata, na tila naguguluhan at takot, ay unti-unting yumakap pabalik kay Clara. Ngunit bago pa man sila makalabas, narinig nila ang isang pamilyar na tawa mula sa pintuan ng bodega. Si Don Fernando. Kasama ang ilang armadong tauhan, nakatayo ang matanda sa harap ng pinto, nakangisi ng malawak. "Napakahusay, Clara. Napakahusay," ani Don Fernando, habang unti-unting pumapalakpak. "Akala niyo ba ay hindi ko alam ang inyong pagtatagpo? Hinayaan ko lang kayong maglaro dahil mas masarap hulihin ang daga kapag kasama na niya ang kanyang mga anak." Napatingin si Clara sa kanyang ama. Ang kanyang puso ay puno ng puot at pagkabigo. Ang bitag na inakala niyang nalampasan nila ay siya palang paghahanda sa kanila para sa isang mas malaking trahedya. Ang mga mata ni Don Fernando ay tila mga mata ng isang ahas, malamig, mapagmatyag, at handang tumuklaw anumang oras. Ang mga tauhan niya ay unti-unting pinalibutan ng bodega. Ang mga baril ay nakatutok sa mag-inang nakayakap sa isa't isa, at kay Ricardo, nasugatan sa sahig. "Ama, bakit? Bakit mo kailangang gawin ito sa sarili mong apo?" tanong ni Clara. Ang boses niya ay hindi na nanginginig sa takot. Ito ay puno ng matalas na pait. Mahigpit niyang pinoprotektahan ang bata sa kanyang mga bisig, ikinukubli ang mukha nito sa kanyang dibdib upang hindi makita ang karasang nagaganap. Lumapit si Don Fernando. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang hatol. "Anak, ang negosyo ay hindi lugar para sa damdamin. Ang mga Sandoval ay isang banta sa aking imperyo, at ikaw ay naging masyadong malambot dahil sa pag-ibig. Kailangan ko ng isang tagapagmana na walang puso, at akala ko ay mahuhubog kita sa paraang yon matapos mong mawala ang lahat." Tumingala si Ricardo, bagaman nanghihina, ay nanatiling matapang. "Mali ka, Don Fernando. Hindi siya mawawalan ng puso. Ang pagmamahal niya ang siyang dahilan kung bakit hindi ka kailanman magtatagumpay." "Tumahimik ka, Ricardo!" sigaw ni Don Fernando. Sabay senyas sa mga tauhan na lapitan ang mag-ina. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga tauhan, isang sirena ng mga pulis ang umalingawngaw mula sa labas ng bodega. Hindi inaasahan ni Don Fernando
ang presensya ng mga awtoridad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Ano ito? Sino ang tumawag sa kanila? Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Ako! Sagot ni Clara habang dahan-dahang tumatayo. Inaasahan ko na ang ganitong sandali, Ama. Bago ako pumunta rito, alam ko na ang bawat galaw mo. Hindi na ako ang Clara na dating bulag sa iyong mga krimen. Sa isang iglap, bumukas ang mga pinto ng bodega. Ang mga pulis ay pumasok ng may mga dalang shield at baril. Agad na dinisarmahan ang mga tauhan ni Don Fernando. Ang sitwasyon ay baligtad. Ang mga ngaso ay naging biktima. Si Don Fernando, na dati ay puno ng yabang, ay biglang nagmukhang matanda at mahina. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay nang makita niyang pati ang kanyang mga sikretong dokumento, ang mga ebidensyang matagal nang itinago ni Clara, ay hawak na ng mga awtoridad. Ito ang bunga ng iyong kasakiman, Ama, wika ni Clara habang papalapit sa matanda. Ginusto mong magkaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdurog sa ibang tao. Ngayon, sa sarili mong mga kamay, ang imperyong binuo mo sa dugo at luha ay guguhuna. Dinala ng mga pulis si Don Fernando palabas ng bodega. Ang matanda ay hindi na nakapagsalita. Ang tanging nakikita sa kanyang muka ay ang pagkatalo. Nang makita ni Clara na tuluyan na silang nakalayo, ang kanyang tuhod ay bumigay. Ang lahat ng pagod, sakit, at tensyon ng mga nakaraang buwan ay naglabas ng isang malalim na buntong hininga. Lumapit si Ricardo sa kanya, dahan-dahang inalalaya ng mag-ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at paghingi ng tawad. Nagawa mo, Clara. Malaya na kayo, bulong ni Ricardo. Tumingin si Clara sa kanyang anak na sa wakas ay nakangiti na sa kanya. Ang bata ay tumingin kay Ricardo at hinawakan ng kamay nito. Isang simpleng kilos na nagpadaloy ng luha sa mga mata ng ama. Hindi pa ito ang katapusan, Ricardo, sagot ni Clara habang tinitingnan ang papalubog na araw sa labas ng bodega. Ito pa lamang ang simula ng paghilom. Ang apoy ng paghihiganti ay namatay na at sa wakas, ang liwanag ng tunay na kapayapaan ay nagsisimula nang sumikat sa kanilang buhay. Ilang buwan na ang nakalilipas mula noong gabi ng pagbagsak ng imperyo ni Don Fernando. Ang ingay ng mga balita at ang iskandalong bumalot sa mga Sandoval at sa pamilya ni Clara ay unti-unti nang humuhupa, pinalitan ng katahimikan na matagal nang inaasam ng bawat isa. Sa isang payak ngunit magandang bahay malapit sa dagat, nakatanaw si Clara sa malawak na dalampasigan. Ang simoy ng hangin ay sariwa, malayo sa polusyon at gulo ng lungsod. Sa kanyang tabi, ang kanyang anak ay masayang nagtatakbuhan sa buhanginan. Ang tawa nito ay tila musika na nagtatanggal sa anumang natitirang pait sa kanyang puso. Naramdaman ni Clara ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humaplos sa kanyang balikat. Si Ricardo. Hindi na siya ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling suit at puno ng kayabangan. Sa mga buwang ito, nakita ni Clara ang pagbabago sa kanya, ang lalaking natutong magtanim ng halaman, magluto, at higit sa lahat, ang lalaking natutong magpakumbaba. Masaya ka ba? Tanong ni Ricardo habang nakatingin sa kanilang anak. Tumingin si Clara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Masaya ako dahil wala na ang takot. Masaya ako dahil ang anak natin ay lumalaking malaya at mahal. Patawad sa lahat, Clara, wika ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Alam kong ang mga salita ko ay hindi sapat para burahin ang nakaraan. Pero habang buhay kong susubukan na maging karapat-dapat sa inyong dalawa. Hindi sumagot si Clara, ngunit ang kanyang paghawak sa kamay ni Ricardo ay sapat na sagot. Hindi madali ang pagpapatawad. Ito ay isang proseso, isang mahabang daan na puno ng mga alaala na kailangang tanggapin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas,
Nararamdaman ni Clara na ang kanyang puso ay unti-unting naghihilom. Sa kanilang paglalakad sa Pampang, napag-usapan nila ang tungkol kay Chloe na kasalukuyang nasa ilalim ng rehabilitasyon at humaharap sa mga kasong kriminal. Maging si Doña Esmeralda ay nagbago na rin. Ang dating mapagmataas na biyenan ay namumuhay na sa isang kumbento, naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kanyang mga pagkakamali. Ang bawat isa sa kanila ay nagbabayad ng presyo para sa kanilang mga maling desisyon. Ano na ang susunod para sa atin? Tanong ni Ricardo habang tinitingnan ang dagat. Ang pamumuhay ng simple, sagot ni Clara. Hindi ko na kailangan ng yaman o kapangyarihan. Ang kailangan ko lang ay ang katahimikang ito. Bago sila makabalik sa bahay, huminto si Clara at tumingin sa malayo. Naalaala niya ang bersyon ng kanyang sarili 3 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng inakala niyang wala ng halaga. Ngayon, alam na niya ang katotohanan. Ang kanyang halaga ay hindi nakabase sa kung sino ang kanyang asawa o kung gaano karami ang kanyang pera. Ito ay nakabase sa kanyang kakayahang bumangon, magmahal at magpatawad. Nang tawagin sila ng kanilang anak para sa hapunan, sabay silang naglakad pabalik sa bahay. Ang anino nilang 3 sa buhanginan ay tila isang imahe ng isang pamilyang binuo muli mula sa mga sirang piraso. Ang gabi ay dumarating, ngunit hindi na ito nakakatakot. Ito ay tanda lamang na ang araw ay muling sisikat bukas at sa pagkakataong ito, kasama na nila ang pag-asa. 5 taon ang lumipas. Ang mansyon na dati ay saksi sa mga luha at kasinungalingan ni Clara ay isa na lamang alaala dahil ito ay ginawang isang foundation center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Sa isang maliit na kapilya sa probinsya, makikita ang isang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestida. Si Clara, hawak niya ang kamay ng kanyang anak na ngayon ay nagsisimula. Nasa kanyang unang taon sa paaralan. Ang bata ay may matatalinong mata na tila laging nagtatanong tungkol sa mundo. Isang refleksyon ng katatagang namana mula sa kanyang ina. Sa gilid ng kapilya, nakatayo si Ricardo. Hindi na siya ang lalaking mayabang at laging nagmamadali. Siya ay nananatiling isang ama at asawang tapat. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa pagtatrabaho sa kanilang maliit na sakahan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katahimikang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Nilapitan ni Clara ang rebulto sa harap ng kapilya at dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang panalangin ay hindi na humihingi ng hustisya o paghihiganti. Ito ay isang pasasalamat. Natagpuan ko na ang sagot sa 3 tanong na minsan ay gumulo sa aking isipan. Bulong niya sa sarili habang nakapikit. 1. Tado Chua. Oo, napatawad ko na sila. Hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil sa pagpapatawad, pinalaya ko ang sarili ko mula sa bilangguan ng puot. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamataas na antas ng lakas ng loob. 2. Bininchua. O, narito na ang kapayapaan. Wala na ang ingay ng karangyaan. Wala na ang kaba ng pagtatago. Ang simpleng paggising sa umaga, ang paghalik sa aking anak, at ang pagyakap sa taong tanggap ang lahat ng aking sugat. Ito ang tunay na yaman. 3. Baihapji, ang pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo ng sarili hanggang sa mawalan ka ng pagkatao. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalago, hindi nagpapaliit. Ang sakit na aking naranasan ay hindi sumira sa akin. Ito ang nagturo sa akin kung sino talaga ako. Isang babaeng matapang, marunong magmahal, at higit sa lahat, karapat-dapat sa isang masayang wakas. Tumayo si Clara at lumabas ng kapilya. Sinalubong siya ni Ricardo at ng kanilang anak. Sabay-sabay silang naglakad patungo sa bukana ng simbahan, kung saan ang sikat ng araw ay tila isang bendisyon sa kanilang pamilya. Walang mga paparazzi, walang mga lihim, walang mga maskara.
Ang kanilang buhay ay simple, ngunit ito ay totoo. Ang Kusokep na sumira sa kanyang mundo noon ay siya ring nagturo sa kanya na ang pinakamagandang kwento ay hindi isinusulat ng tadhana, kundi ng mga desisyong ginagawa natin para sa ating sarili. Sa bawat hakbang nila palayo sa kapilya, isang masayang tawanan ang malingaw-ngaw sa hangin. Ang nakaraan ay naiwan na sa likod at ang hinaharap ay bukas para sa kanila.